Again. Burao Corner this week. Super edition. Super? Bakit? Una, syempre, yung insights natin sa dalawang karerahan. Itatakel ko. Itatakel ko din yung mga misdemeanors, yung mga kalokohan. Wow. At yung mga pangatlo, yung mga blind item. Uy. Sino mga itech? Yung mga hombre na rumarampa ng mga ganyan. Di ba? What's up? Makagago ako. Kaya hindi naman tayo pwedeng haka-haka kuro-kuro. Anyway. So, ito in the spirit of fair play. Di ba? Sabi ko nga, yung dalawang karerahan, hindi magpupuriin, pero in the spirit of fair play, nilalabas ko yung tingin ko mga tama naman na ginagawa. Diba? Unang-una, in fairness sa MMTCI, may issue na hindi nagpapahiram ng teller at empleyado. Bakit kanyo? Parang maraming ano. Hindi. Kasi tama naman ang MMTCI doon. Bakit? Kasi nga naman, kasi naman, sa PJC walang union, sila may union. Unfair naman yon sa union nila. Tama. Diba? So, kasali ka sa union, tapos doon sa kabila wala kang union, unfair naman yon. Pangalawa, merong tatawag silang health card. Kung saan ang nagbabayad ng mga benefits, kasi regular nga sila sa MMTCI. So, just, to be fair with MMTCI, tama sila doon. Ba't naman nila, di ba? Nagmo-moonlighting kayo sa kabila, tapos kami ang kung gusto nyo, tanggalin natin yan, di ba? So, ano ang solution ko? Ano? Win-win solution. Oh? Oo, para makapag-moonlighting sila. Di ba? Hindi parang ang lumalabas kasi parang nanggigipit si MMTCI, parang gusto nila sila. Di ba? Kasi nga, in the spirit of fair play, yung vision yun, gawin na lang nilang cooperative. Kasi pag may cooperative, yung 40 mo pare, pwede. Utang. Oo, di ba? Kakagatin mo kagad yun. Kung may cooperative, sali ka. Sali. Nakapila ka agad to. Oo. So, tingin ko yung union, lagyan ng kooperatiba para makapag-moonlight lahat ng mga teller. Diba? May isang malaking kooperatiba na kada race day, kasi isang ang ibabawas pa rin, 650 ang sweldo, 750. Bakit? Hindi na ininda ng masyado ng teller yun, sa balato pa lang, sold na yun eh. Diba yun? Maganda yun. Second, ako naniniwala ko, Atty. Morales, wala naman well-meaning yung tao na yan. Pero yun nga, dahil nga dumating ang PJC, nag-improve din si Atty. In fairness, yung kanyang TV, sa loob ng karerahan, tsaka yung mga box. Binabati ko si Atty. Ano ako niyan tuta. Ay? Oo, bayaran ako. May nagsabi, bayaran ako ni Atty. Totoo po. Tuta po ako niyan. Dahil ang dami ko pong binentang kabayan na binili niya. So, nakapakabuti ho niya sa akin. Wala ho ako hiningi dyan na hindi ako pinagbigyan. At ganoon din, si PJC naman. Bayaran din ako niyan. What? Sino naman dyan? Nakapag-advance na yan sa akin ng kabayo si Boss Elmer. Napakabait din. Tatlong hari. Lemon Bell. Lemon Bell. Ngayon, yung PJC naman, huwag nyo na i-criticize. Kasi expected nga natin para na, na disaster. Kinikriticize nyo yung race caller. Pato sa langit, huwag magalit At yung race caller, nakikita mo walang bias. Yung race, may kilala akong race caller pare doon sa kabila Kung ano taya, yun ang lumulutang. Pumipiyok pa. Diba? Dapat bang may biased race calling, tapos mamimiloso po. Tapos pag sinabi mo, huwag pasigaw. Huwag pasigaw. Diba na, kung sana magalit yung kaibigan ko si Brian Centeno. Among sa mga local na race caller, ang pinakagusto ko si Berhel. Berhel? Oo, kaliwil. Parang kalmado siya. Alam na walang kinikilingan. Yung tono ng boses. Pero yung Australiano, tuwan-tuwa ako. Kasi alam mo masarap sa pakinggan. Parang may international feel Diba? Kasi nasanay lang sila sa local. Hindi nila alam na nanggagaling sa ilong yung diction ng English Kaya,
natutuwa ako dyan. Pangalawa, nakita niyo naman ang facilities ng PJC. Hindi ko na kailangan pag-iwan. Diba? Yung mga manpower na lang talaga may problema. Medyo alam ko yung may criticism, yung panel. Diba? Ayun. Nagtatanong sa akin, give them the benefit of the doubt, diba? Yes. Ayan. So, yun, medyo kinikriticize pa yung panel. Pero baka naman, may room for improvement. Baka hindi naman kasi karirista yung isang panelist eh. Hindi ko lang alam eh. Well, anyway, tapos ano pa ba? Yun. Second part ng vlog. So, yun, bigyan natin ng leeway muna ang PJC ha. Tsaka po siya pare, magpasalamat sila sa mga karera nito. Reklamo kayo ng reklamo, mga hindot kayo. Kung walang MMTCI, lalo na ng pandemic, 4 na taon hindi nangangarera. Tandaan niyo yan. Baka hindi lang. 4 na taon kayong walang karera. Diba? Mga ingrato at walang utang na loob. Ngayon naman, pumasok ang PJC, sinusubukan pa ang gandahin at matasin yung antas ng karera ulit. Ang dami nyo kagad ng comment. Ang galing nyo pala, ba't hindi kayo magbukas na sarili nyong karera? Diba? Alam natin na marami itong error. Yun na lang oras eh. Wala yata ako nakitang binigay na oras kanina eh. Meron ka ako nakita? Wala, yung huli. Yung huli lang. Pero yung mga una, wala. Wala. Oh. Marami talagang room for improvement. Baka wala pa nga sa 30% yung capacity. Pero bigyan muna natin ng konting leeway. Pag after 2-3 months at ganyan pa rin sila, pwede nang bugbugin yan sa kritisismo. Diba? Ayaw nyo magbago, diba? So, well, yun. Tsaka sana lang talaga, eyes on the ball. Uy. Oo, linawan nyo kasi tingin ko talaga hindi para magkonsintes si Boss Elmer na mga kawalang yan ng kanyang hinete. Yung El Matador! Katay dito, katay doon. Yun. Akala ko katay Pacific no? Diba? El Matador! The Butcher's Night! Uy. Hindi ba pa daw lang kakatayin sa isang araw. Diba? So, sana lang kung kano rin, kapakapay niya rin, baka naman na nabablind na siya sa pagkakaibigan rin yun. Sometimes sa mga bagay may hangganan eh. Bakit pag si Carganta, iba ang dala? Diba? So, there's something wrong. Tingin ko naman, alam din nila yan eh. Diba? Unusual na maraming natatalong outstanding si Uno eh. Unusual yun. Diba? Mas maraming natatalong Yamato Suno kaysa nananalong Lihado eh. So, maybe, I don't know. Maybe this time. Second part ng vlog, yung mga insights natin. Diba? Gaya ng mga chismis. Diba? Sinong itech ang legendary na trainer Uy. na di umano nagpaalam or na-out sa isang malaking kwadra. Oh. Dahil balita ko, well, parang may kinalaman doon sa Sa... yung manugang kasi niyan, parang malapit masyado doon sa mga premiadong mga tao sa karera ngayon. Ganun din, parang yung legendary trainer na to, na napakabait, na walang kamuwang-muwang, hindi niya alam kung bakit siya parang na-out. And na-out din doon sa, hindi man out, yung isang sikat na horse owner, ipapangalan yung ibang kabanya na nakapangalan sa trainer na to sa ibang horse owner para lang matanggal yung trainer na to. Yun. Kasi nga, pinagdudaan nila yung manugang na malakas uminom na bata nung premiadong horse owner naman na galante. So, yun yung mga blind item. So, ito pa mabigat. Oh. Yung fight rin natin. Okay, mga kawalang yan sa karera. Diba? Alam mo ba pare na kung bakit na-out itong isang hinete? Oh. Na mabango dati. Yung hinete ito, ang pangalan nito parang juice. Chocolate? Hindi, parang juice na galing sa prutas na galing sa puno. Strawberry juice? Hindi, basta yung mga ganon. Uy. Chupa juice? Basta ganon. Yung ganyang juice.
Ito, na-out yung hinete na yan. Alam ko bakit? Mm. Kasi balita ko, inayari na silang karera. Mm. Akalain mo, rinipite sa likod ng aparato. Ganon? Ang daming hinete nakarinig. Oo. Yun naman yung alam sa karera. Diba? Pero yung mga ibang viewers natin, baka hindi nyo pa nababalitaan yan. Na may kakanapan sa likod ng aparato. Yung kabayo nitong BJ na to, itong juice na to, yung parang katunog ng pangalan niya eh. Ang sakay niya noon ay Wala naman na parang unlimited. Unlimited. O yung nasakay niya! Samyupsal? Basta, yun yung first 4 letters doon. Yun. Randy? Yung parang ganyan! Hindi ko na pwede magitin. Yun ang sakay niya. Ang sakay naman nung inabutan niya ay pag-aari nung may-ari ng karerahan. Uy, Oo, ngayon, yung hinete na kinausap niya, yung pilito nun parang sa retiro, yung mga kainan sa retiro. Ano ba sikat na kainan doon? Pero yung mga lechon, yung parisan, ganun. Parang yun ang kinausap niya. Sa likod ng aparato, kaya pumutok. Kaya kunwari nagagalit-galitan lang yung dahil nga ayaw nila na palabasin na hindi sila yung mayayari. Pero yun ang rason pala kung bakit na-out. Hindi naman lang pala nasulod. Nagkataon lang na sumabog. Mabuti na lang pare. Natuka sa meta yung sakay ng BJ. Kung hindi, Kung hindi, unlocking story ah. Sunog! sunog. Tsaka nyo, ito, may nagkwento rin sa akin one time, kaharap daw niya. Nagbida daw tong parang matadero. Doon sa isang couple na gumawa na lang sila ng karera. Oo. Ayan eh. Hindi nga ako pwede magbanggit ng pangalan. Kayo na lang ang bahalang kumaba! Ngayon ang mabigat sa karera ngayon, bumabalik na naman yung mga ng cellphone sa loob. Ano? Mga text brigade. Siyempre. Meron? Oo, para lumabas yung feed. Ang masaklap pa kasi, nasa payroll nung premiadong, yung mga sikat ngayon, Sikat, na nasa payroll nila yung mga trainer, jockey nung may-ari ng karerahan. So, minsan may mga natatalong outstanding yung may-ari. Alam ko naman walang plano magpatalo. Hindi nagbabiyahe yun eh. Mga may-ari ng karerahan, di ako naniniwala magbabiyahe kasi masisira ang karerahan eh. Hanap buhay din nila yan eh. Di ba hindi nila pwede sabihin na porkit amin ng karera, may lisensya kami babuhin to. Kaya nga di ba sabi ko nga sa'yo, sana lang malaman nila. Sana, may konting malasakit man lang si Uno sa mga amo niya na huwag niyang bigyan ng pangit na pangalan. Dahil baka kalaki daw konsinti siya, lalo sa bago nilang karerahan. Di ba? Pwede siya magbiyahe doon, yung El Matador. Pwede siya kumatay ng mga karera, tsaka si Amon. Di ba? May lisensya pa silang dalawa. Yan hindi naman verified. Kasi sabi ko lang sa inyo, tapos nyo imbestigahan, tutukan itong dalawang mga pilyong hineting ito. Di ba? Gano'ng katibay ba yung nag-inspection sa inyo na wala talaga cellphone na nakakapasok? Kasi pwede na ako lumaban ng lie detector test. Putok na putok ang cellphone sa loob ng Jackie's quarter. Yan ang katotohanan mo. Anyway, hindi na ako masyadong magsasasasat. Wala naman nangyayari. Sabi mo nga sa akin, boss, bakit ganyan-ganyan? Hindi ba tayo nagkakapera eh? Di ba? Nagre-reklamo ka, hindi. Basta ba bang malasakit sa taong bayan? Hindi naman. Pero sigurado ako may kapalit yan. May mga vloggers na bibirayin ako, may mga trolls na titirahin ako dyan. Okay lang. Ang masusunod dyan, mawasakin ng pagkatao ko. Expected ko na yan. So, yun lang. Kaya lang ako nag-out dahil nga sa paglilip kay Uno at gumagawa pa rin ng kalokohan para babuhin at tagtadin tayo. El Matador! Is in the house.
Anyway, remember, magpapasko na. Maawa naman kayo ni Amon. Huwag na kayo masyadong malikot. Bo? Oo. At Saka si yung Amon? pati yung mga bata nung mag-asawa. Sino mag-asawa yan? Hindi ko na pwedeng bagitin. Baka malayo. Yung mga sikat ngayon. Sikat? Di ba? Hindi nga mahulugan ng karayon daw yun pag sa dami raw ng mga nakapaligid ngayon. Ganon? Sana lang huwag kayong masyadong gumimik. At ano, sayang naman, mabait pa naman yung mag-asawa, palita ako, tapos gimik kayo ng gimik. Anyway, remember to be good because God is good all the time. See you again next week sa Burnout Corner. Tingnan natin kung ilan yung mamasakan ng El Matador this Noy. week. Head count! So far, tatlo na napatalo niya, isa pa lang, tatlong Yamado na patalo niya, isa pa lang ang napapanalo niya yung Yamado. Yan ang head count. Di ba sa bagong karerahan? Di ba? Talo si Maybell, Lilibel, King Hans. Ang napanalo lang si Reverse Merger. Kaya, buha ka ng inang yan. See you guys. Remember to be good because God is good. Bye-bye.